Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Martes sa ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Maganda ang narinig natin mula sa unang pagbasa. Ito ay paalaala sa atin mula sa aklat ng karunungan kung papaanong ang Diyos na lumikha ay walang ibang ninais kundi ang kabutihan ng kanyang nilikha. Lalo na ng tao ang pinakamabuti sa lahat ng kanyang nilikha. Kailanman hindi pinangarap ng Diyos na ang kanyang pinakamabuting nilikha ay dumanas ng kamatayan. Wala sa plano ng Diyos na ang tao ay mamatay. Subalit, sa kapakanan ng dyablo, ang tao ay bumagsak sa kasalanan at ang naging bunga, kamatayan. Pero alam nating lahat, sa pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus, tinubos niya tayo, iniligtas niya tayo mula sa kasalanan. At ang bunga ng kasalanan na kamatayan ay pinalitan ni Jesus ng muling pagkabuhay. Sino mang kumilala at manalig sa Kanya ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Ito ang kanyang pangako. Kaya nga habang tayo ay nandirito sa mundong ito, patuloy na tinutukso, patuloy na bumabagsak sa kasalanan, hingin natin ang awa, ang tulong, ang biyaya ng Diyos. Na manatili nawa tayo sa Kanyang grasya at sa Kanyang biyaya. At kung dumating man sa atin ang kamatayan, matagpuan nawa tayong karapat-dapat. Kaya mahalaga ang mabubuting gawa, sapagkat sa mga gawang mabuti tayo ay kalulugdan. Lalo na yung mga ginagawa natin na maganda at mabuti para sa kapwa, na ginagawa natin hindi para tayo ay makilala o mapasalamatan o maparangalan. Ang tahimik na paggawa ng mabuti sa kapwa ang mas kinalulugdan ng Diyos. Kapistahan ni San Martin of Tours ngayon. Isang convert, hindi naman sa talagang Kristiyano, pero dahil sa biyaya ng Diyos, nakapakinig siya ng aral tungkol sa pagiging Kristiyano, nagpabinyag at nabuhay na isang Kristiyano. Katangi-tangi sa kanyang kwento ng buhay, yung minsang sakay-sakay ng kanyang kabayo habang naglalakbay sa napakalamig na lugar, nakita niya ang isang pulubi na nandyan sa tabi ng daan, giniginaw. Sa sitwasyon na yon, yung ginawa ni Martin ng Tours? Hinati niya yung kanyang balabal, yung kalahati sa kanya, kasi maglalakbay pa siya sa kalamigan ng gabi. At yung kalahati ibinigay niya doon sa pulubi. Pasensya ka na, iyan lang ang maibibigay ko sa iyo. Hinati ko sa ating dalawa para maging pananggalang natin sa lamig ng gabi. At ipinagpasalamat yon ng pulubi sa kanya.
At isang gabi, nanaginip si Martin ng Tours. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Jesus suot-suot yung kalahating bahagi ng balabal na kanyang ibinigay sa pulubi. Malinaw, anumang ginagawa natin sa pinakamaliit nating mga kapatid na higit na nangangailangan, ay ginagawa natin kay Jesus. Amen. Anong mabuti ang nagawa na natin ngayon sa mga kapatid na nangangailangan, mga nasalanta ng bagyo, hanggang ngayon nagdurusa, hanggang ngayon naghihirap. Kahapon nagpalabas ng paanyaya ang ating mahal na obispo, Bishop Ruperto. Sinasabi niya, ngayong linggo, magkakaroon tayo ng second collection sa buong Diocese of Antipolo. At ito ay para sa mga kapatid nating nasalanta at naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. Pakinggan nawa natin at sundin ang pakiusap. Sa pamamagitan nito, makapagbibigay tayo ng konkretong tulong sa mga nasalanta. Malayo sila sa atin, pero sa pamamagitan ng pagtulong na ito, maipapaabot natin sa kanila ang biyaya. Mag-multiply nawa ang magandang halimbawa ni Saint Martin of Tours. Hindi mo pwedeng sabihin, wala akong pwedeng ibigay, sapagkat alam ng Diyos mayroon. Si Martin of Tours, walang pwedeng ibigay kung hindi yung kanyang balabal. Kailangan niya. Maglalakbay pa siya sa malamig na gabi. Pero kailangan din ng pulubi. Kaya para kay Saint Martin, hahatiin ko sa ating dalawa. Kalahati sa iyo, kalahati sa akin. At yun ay tinanggap ng Diyos bilang kalugod-lugod na alay. Napakagandang pagbabahagi ng biyaya mula sa Diyos. Kaya maging mapagbigay, matulungin, at mapagmalasakit nawa tayo katulad ni Saint Martin. Lalo na ngayon na dumaranas tayo ng matinding pagsubok bilang isang bansa. Amen.